Oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus.
Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo napaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. So Wednesday na po ngayon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, at sa kwentong ito ng Emmaus, no, yung Panginoong Jesucristo sumabay dun sa dalawa na disipulo na pauwi na, no, palayo po sila sa Jerusalem kung saan nasaksihan nila ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Babalik na lang sila sa kanilang dating buhay. Pero nagdidilim ang kanilang isip, nagdidilim ang kanilang puso hanggang sumabay si Jesus sa kanila at tinamnan ang kanilang puso ng pag-asa, no? At binuhay muli yung pag-ibig hanggang sa nasaksihan nila ang Panginoong Jesucristo doon sa paghahati-hati ng tinapay na gunita ito ng Eucharistia, no? O yung panahon na kasama nila si Jesus, at si Jesus din ay naghati-hati ng tinapay, itong tinapay na inialay din sa kanyang ama at binigay yun sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, sa Pasko ng muling pagkabuhay, palagay ko napakaganda na suriin talaga natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay, no? Simula sa ating kalooban at bantayan ang mga tanda ng pagkamatay. Saan nagmumula itong kamatayan natin? Bakit tayo nakakaramdam ng depresyon? No, parang bakit ayaw na nating pumasok sa trabaho at nawawalan tayo ng gana? Bakit iba sa atin nagki-question sa buhay? Ano ba talagang kahulugan nito? Bakit ko nararanasan itong kawalan ng pag-asa? Saan nagmumula yan? Alam niyo po, pag pinagpatuloy po natin yung mga kaisipan, wala yan pupuntahan kundi kamatayan, kadiliman. Ang tawag na po dyan ay self-absorption. Kasi hinahanap natin yung ating kahulugan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Maski hagilapin pa natin yan, pumasok tayo na pumasok, maski buksan pa natin yung ating Facebook, maski iburol pa natin sarili natin sa ating sariling salapi, hindi pa rin natin makukuha yan, sapagkat binabaon tayo sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Pero itong panahon ng muling pagkabuhay, pagnilayan natin ang lahat ng ito. Una, si Kristo ay muling nabuhay. Walang ibang muling nabuhay kundi ang Panginoon lamang. At wala nang kamatayan sa Kanya. At ngayon, naiisip po natin to. Si Kristo matapos na mamatay at muling nabuhay, hindi na namatay uli sapagkat siya ay nabubuhay ng walang hanggan. At itong pagkabuhay na ito ay inaalok niya sa atin. Kaya pag ibayuhin po natin yung ating pananampalataya, kanino tayo mananalig? Sa sarili natin? O kaya sa ibang tao? Hindi.
manalig na tayo kay Jesus. Ang sinasabi nga ang simbahang ito ay nakasandig kay Kristo. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pananampalataya. Tama nga po. Kaya iugat na natin ang sarili natin sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pangalawa, binubuhay nito ang bawat isa sa atin. Nasabi ko na kanina, yung self-absorption na patungo sa depresyon, na bandang huli tumutungo sa kawalan ng halaga sa buhay. Pero tandaan po natin, nagsimula rin kay Kristo, mula sa kadiliman ng kanyang kamatayan, talagang lumabas ang liwanag at si Kristo ay muling nabuhay. At kung nagawa niya yon, inaalok din niya sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Ngayon nakasandig na tayo kay Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Huwag nawa ito mawala sa ating sarili. Minsan kasi ang kinakapitan natin mga bagay, mga tao, hindi si Kristo. Magbigay ito ng pag-asa at bagong kahulugan sa ating buhay. Gawin natin, ito ang pinakamotibasyon. Bakit tayo nabubuhay araw-araw? Kasi may nagbibigay ng buhay sa atin. Ngayon, bigyan natin ng kahulugan lahat ng ginagalawan natin sa buhay na ito. Tayo ba'y pumupunta sa trabaho? I-inject natin yung buhay doon. Inject natin yung pag-asa. Tayo ba'y pumupunta sa simbahan? I-inject po natin ang buhay doon sa simbahan. Makikita lang natin kung paano gumalaw si Jesus sa atin. At yung kanyang espiritu, ipapamana niya sa atin. Tapos, ikatlo, bigyan ng pag-asa ang daigdig. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay hindi tang tungkol sa atin. Ito'y pangmalawakan, napakalaki ng kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. Ang buong mundo, pag na-expose po sa corruption, talagang nahihirapan na po yung mga mahihirap. Kung umiiral ang kasakiman sa kukonting tao at sila lang gustong mabuhay, hindi nila alam maging instrumento sila ng kamatayan. Pero kung lahat tayo dito ay nahipo ng muling pagkabuhay ni Jesus, anuman ang katayuan natin sa buhay, kayang-kayang baguhin ni Jesus ang buong mundo. At ngayon, yung kanyang liwanag ay pinapamana niya sa atin, maging instrumento tayo sa ikababago ng buhay ng mas maraming tao. Kung kinakailangan, buong bansa, gawin natin. Iugat natin yung buong bansa natin kay Kristo na muling nabuhay. Kundi nakikita natin ang tunay na bunga ng lahat na ito. Walang taong maghihirap. At yung mga naglilingkod, magkakaroon ng puso na talagang paglilingkod at hindi pusong makasarili. Tanggalin natin lahat yon at maging instrumento tayo sa pagbibigay ng buhay sa ating kapwa. Magdasal po tayo. Panginoon, naway makilala ka namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patungo ito sa kawalan ng pag-asa, pero sumasabay kayo sa amin. Hinihiling po namin, manatili kayo sa amin araw-araw. Hilumin ninyo ang aming oryentasyon sa buhay na makasarili, na hinahanap lang namin sarili namin kasiyahan. Ipuin nyo kami ng inyong banal na spirito upang maging instrumento po rin kami sa pagbibigay ng buhay sa aming kapwa. Hanggang buong daigdig ay magliwanag ng iyong muling pagkabuhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon.